Kamu nagproblema kay suaki ko, dahil mo kami pagsabay. Aber, karam na, kanday kang isip. Masakit po. Nihandap. Parang hindi na magkikita. Tuloy na po papagay. Mga ginawa namin kasalanan. Mag-isang itinataguyod ngayon ni Jason Anunuevo ang kanyang 6 na anak. Totally blind na si Jason bago pa man sila nagsama ni Sherilyn. Sa kabila ng kondisyon, nangarap siya ng buo at masayang pamilya, ngunit ito ay mananatiling pangarap na lamang. Matapos siya at ang kanyang 6 na anak na iwan at ipagpalit umano sa ibang lalaki ng kanyang dating kinakasama na si Sherilyn Arteta. Kaya naman lumapit na siya sa ating programa upang agad na masolusyonan ang kanyang suliranin. Kailan po nagdesisyon yung misis nyo na iwan po kayo? Taon na, mahigit po 2 taon na po siya umalis. Kasi po, ako dati po talaga yung nagtatrabaho po. Nagmamassage po ako dati sa mall. Nung pandemic po, tumigil po ako. Tapos nag-decide naman po ako magbalik ng trabaho. Siya naman po nakiusap po sa akin, natutulong din po siya. Di nagkatampuan po kami dalawa. Di umalis po siya, dala niya yung cellphone. Iblinak na po niya ako. Nakablock na po ko, di ko na po siya makon. Malaman ko na lang, tinawagan ko po yung nanay niya doon sa nito. Sabi ko, naku ma, sabi kay Sherilyn na wag siyang umalis kasi nalaman akong pupunta doon na Maynila, doon daw magtatrabaho. Okay. Tapos sabi naman ng nanay niya, wala daw dito, di daw umuwi. Pero nalaman ko po na umuwi po doon sa kanila. Tapos nung malaman ko na lang, nandun na sa Maynila. Nakakatagpo rin siya ng lalaki po doon. Tapos ngayon po, may anak po siya. Kumbaga, meron na siyang pamilya doon, sir, sa Maynila? Opo, meron na po siyang pamilya po doon. So ngayon, sir, ano po yung kumbaga, anong gusto mong mangyari? Ang gusto ko lang po sa kanya, atiin namin yung mga bata. Ibigay ko po sa kanya yung 3 lalaki po. 3 rin po sa akin. Kailangan ko lang yung address po ng nanay kung saan nakatira, sa present address po, para po magagawan po namin si Tatay Casey ng referral kung saan po na NSWD o OCSWD. Nakatira po yung asawa niya po, para po ma-i-reading po namin yung sitwasyon po ng mga bata. Kasi nga po, isa lang gagawin namin yung referral letter po, para kung makipagtulungan din po sa yung social worker, may patawag din po yung nanay ng mga bata sa office sila. Tinungo namin ng Barangay Bamban upang pagharapin sina Jason at ang ina ni Sherilyn na si Lola Jocelyn. Sa presensya ng MSWDO nito at ng butihing kapitana ng Barangay Bamban, nag-usap ang dalawa para sa kapakanan ng mga bata. At dito, hindi napigilang itago ni Lola Jocelyn ang galit na nararamdaman niya para kay Jason. May problema rin, di ba po kamo sa akin dito? Maski nagkasabay kami, kamu nagproblema kay suaki ko, dahil mo kami pagsabay. Aber, karam na. Pero pagkataram ka nga maaga, gada na si mama niya. Ngunyan mga akin nagtataram. Gada na si mama niya. O, maulo ka sana. Kung tinaram gada na talaga, gada na. Dahil ka naman para taram. Mas maulo-ulo ka sana. Isos ko pag may mga isip. Ikanday kang isip. At imbis na akuin ng 3 apo, 2 lang umano ang kayang buhayin ni Nanay Jocelyn. Ako ko kapwang ko yan na. Maski tulo paon niya ng babae. Ang kaso nga ni mga mailuon sa akong kinagat subunsok ko digdi ng lalata ka. Kamuni ako. Mga makaraon ng grabe tayo masabutan. Kaya ako halos abot talaga ako. Para man tagakap, magkakailan ako sa puso ko. Abot ko talaga. Masakit mang marinig para kay Jason ang naging pahayag ni Nanay Jocelyn, ay wala na umano siyang magagawa. Dahil lang nais lamang niya ay mapabuti ang kalagayan ng kanyang mga anak. Anong pinakaplano mo tayo talaga? Bangaon mo na lang. Bangaon, digdi sa lola niya. O kung willing po siya. Bangaon ko na lang po siya boss. Kailangan, abuang ko man po. Sumangari ko kung arabo man po. Sa bakit, kasadiri mong aki yan. Ba, kailangan ko na lang po siya kung talaga. So, simula. Abo man sa ko makig-urong tanata. Di dagit-dagitan ko. Marasa pa niya ako sa ano mong aking binayaan ko. Maski binayaan mo niya ako ang ako mo, basta mga aking hindi.
kan mga akin mo. Sa'yo mo yan madamay. At dito na nga pinaliwanag ng MSWDO officer ang mga bagay na dapat nilang intindihin para sa kapakanan ng mga bata na silang tunay na biktima ng sitwasyon. Siyempre, na mo man po yung pagpaproblem sa iya. Ginusto man ng akin. Kaya sila nagkaakila. Ay, kuwara madam, karayo ako sa inda. Kaya nga niyo po. Ginusto man nanta. Kaya nga nagkaakila na ano? Kahit nagdadalawang isip pa si Lola Jocelyn na akuin ang responsibilidad na iniwan ng kanyang anak na si Sherilyn, Kuya, nasa kumbuhat sa iya na apat. sa huli, nagkasundo rin sina Lola Jocelyn at Jason. Ang dalawang bata ay mapupunta kay Lola Jocelyn at ang apat naman ay mananatili sa kustudiya ni Jason. Kaugnay nito, ang paalala ni Kapitana maging ng MSWDO sa problemang kanilang kinaharap. Sa mga bata, kawawa kasi syempre lantara na parang na inaayawan siya ng gano'n na kadugo na kung isipin, sabi nga, magre-retain dun sa utak ng mga bata. Sa mga nagpapamilya, dapat aware sila ng kanilang mga rights and responsibilities bilang magulang. So alam nila kung ano ang pananagutan nila sa batas, nagpabaya sila sa kanilang mga anak. And alam din nila kung ano ang mga dapat na gagawin para magkaroon sila ng harmonious relationship and maiwasan ang mga marital conflict na nagli-leads towards sa pagiging broken family. Matapos ang kanilang harapan sa barangay, minabuti ng aming team na pagsamasamahin muna ang magkakapatid bago tuluyang ibalik kay Lola Jocelyn ang dalawa. Binilhan na rin natin ng mag-aama ng kanilang pangunahing pangangailangan na tiyak na makakatulong sa pang-araw-araw nilang konsumo. Sa pag-uwi namin sa kanilang bahay, agad na inasikaso ni Jason ang gamit ng dalawang bata na iuuwi namin sama nito. Gusto ko ta, pag ginay ko kami magpamagal ko ng pamilya, ako muna pipili kami, muna po sumamang gibang na pamilya. Yung gano'n kami, kung mabagda tayo lulong, aniwan ko yung di papa. Masakit man para kay Jason at sa kanyang mga anak, ay kailangang tanggapin ang naging sitwasyon nilang mag-aama. Kahit masakit man na mawala yung dalawa sa akin, pero sabi ko lang sa kanila, magtino na sila doon. Masakit po. Maganda. Parang hindi na magkikita. Hindi na po maglalayas. Tuloy na po papagay. Mga ginawa namin kasalanan. Hindi kailanman ninais ng isang magulang na masangkot sa mahirap na desisyon at sitwasyon ang kanilang mga anak. Kaya naman kahit ano ay hahamakin ni Jason upang makayanang maitaguyod ang kanyang munting pamilya. Nagpapasalamat po ako sa mga tumulong po sa akin, sa AKB po, sa Tabang Ora mismo, na natugunan po ang aking problema tungkol po sa mga bata. Maraming salamat po.